Martial Pick, Kabanata 5313. Nakalusot. Gaya ng hula ni Yang Kai, habang palalim siyang pumasok sa Dragon Pool, mas tumitindi ang mystical power. Gayunpaman, wala siyang anumang intensyon na huminto. Dahil alam niya ito, halata na ang mas malalim na kalapati niya, mas mabuti. Maaaring ito lang ang pagkakataong makapasok siya sa Dragon Pool. Kaya, dapat niyang pagsikapan na umani ng maraming benepisyo hanggat maaari. Ang Dragon Pool ay tila napakalalim, at si Yang Kai ay bumaba ng 10,000 metro, ngunit wala pa ring nakitang palatandaan ng sinuman sa iba pang miyembro ng Dragon Clan. Nagtataka ito sa kanya kung ang espasyo sa loob ng Dragon Pool ay nasira kahit papaano. May 3 Young Dragon at 10 Grand Dragon na kakapasok lang, dapat walang dahilan kung bakit walang mga palatandaan ng mga ito. Sa wakas, pagkaraan ng ilang libong metro, sa wakas ay nakatagpo si Yang Kai ng mga miyembro ng Dragon Clan. 2 Young Dragon, na parehong nasa 7,000 hanggang 8,000 metro lamang ang haba, ay naglalaban. Hindi sila gumamit ng anumang kakaibang secret techniques at ginamit lang ang kanilang pisikal na lakas. Dumating si Yang Kai nang ang 2 Young Dragon ay nasa isang matinding santukan. Sila ay umungal habang walang awa silang nagkukumahog sa isa't isa habang ang Dragon Scales ay napunit at ang Dragon Blood ay tumalsik kung saan-saan. Nagulat si Yang Kai dahil hindi niya inaasahan na ang mga panloob na sagupaan ng Dragon Clan ay magiging napakarahas at madyugo. Mahuhulaan ni Yang Kai na pinaglalaban nila ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay ilang 10,000 metro ang lalim sa Dragon Pool, na tila mga limitasyon ng mga Young Dragon na ito. Bagamat maaari silang makakuha ng higit pang mga benepisyo kung bababa sila, maaaring hindi nila mapaglabanan ang presyon. Maaari silang lumaki ng mabilis sa pamamagitan ng paglilinis ng kanilang bloodline sa pisikal na limitasyon ng kanilang mga katawan, kaya ang mas malalim na posisyon sa Dragon Pool ay pag-aari lamang ng isa na pinakamalakas. Ang 2 Young Dragon ay halos magkasing laki at lakas at nasa matinding labanan nang dumating si Yang Kai. Tila naramdaman ng 2 Young Dragon ang aura ni Yang Kai at biglang tumigil sa pakikipaglaban. Lumingon sila sa kanya at ang isa sa kanila ay sumigaw ng galit. Ang lakas ng loob mong bumaba dito. Ang isa pang Young Dragon ay umungal din. Umalis ka rito, o tuturuan kita ng leksyon. Ang malaking dragon form ni Yang Kai ay dumaan sa pagitan nila, at sa isang pag-swipe ng kanyang dragon tail, pinalipad niya ang 2 Young Dragon. Manggahas ba itong 2 Young Dragon na wala pang 10,000 metro na magsalita ng napakawalang galang sa kanya? Napaka-ignorant nila kaya hindi man lang nag-abalang sumagot si Yang Kai sa kanila. Nang dumaan si Yang Kai sa kanila, ang 2 Young Dragon ay bumagsak habang umaalingaw-ngaw ang kanilang sigla. Saglit silang tumitig sa direksyon kung saan nawala si Yang Kai bago sila biglang umungol ng sabay-sabay at sumugod sa isa't isa upang ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka. Masyado silang mahina para maging kalaban ni Yang Kai, kaya dahil binaliwala ang kanilang mga babala, hindi nila siya sinubukang pigilan. Mayroong iba pang mga Grand Dragon sa mas malalim na bahagi na natural na magpapalayas kay Yang Kai. Puspusan ang laban kung saan ang nagwagi ay dapat manatili habang ang natalo ay kailangang umatras. Bumaba pa si Yang Kai ng 10,000 metro at nakasalubong niya ang 3 Young Dragon. Para sa pagbubukas na ito ng Dragon Pool, 3 Young Dragon lamang ang nakapasok. Ang lakas ng naunang dalawa ay halos hindi nagkakahalaga ng pagbanggit dahil sila ay nasa pagitan lamang ng 7,000 at 8,000 metro ang haba. Kaya, halatang malayo pa sila sa pagiging Grand Dragons. Gayunpaman, ang pangatlo na ito ay malapit ng sumulong. Mabilis na sumulyap si Yang Kai at nakita niya na ang laki ng katawan ng Young Dragon na ito ay mahigit 9,000 metro ang haba. Kung walang nangyaring hindi ka nais-nais, makakalagpas siya sa rank ng Grand Dragon sa pagtatapos ng Dragon Pool session na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit maaari siyang mag-cultivate sa kalaliman na ito nang walang anumang pag-aalala, dahil mas malakas siya kaysa sa 2 Young Dragon sa itaas at maaaring sumakop sa mas malalim na posisyon. Sa kabaligtaran, ang naunang 2 Young Dragon ay kailangang lumaban para sa pinakamahusay na posisyon sa itaas. Ang Young Dragon na ito ay mas matino kaysa sa kanyang mga kasama. Nang maramdaman niya ang papalapit na aura ni Yang Kai, hindi lang niya sinubukang pigilan at gumawa ng paraan para sa kanya. Hindi siya naghahanap ng gulo at natural na hindi rin siya inistorbo ni Yang Kai, kaya nilumpasan na lang niya ang Young Dragon at nagpatuloy sa pagbaba. Sa pagkakataong ito, hindi nakatagpo si Yang Kai ng isang Grand Dragon hanggang sa lumubog siya ng isa pang 100,000 metro pababa. Gayunpaman, ang Grand Dragon na ito ay wala pang 20,000 metro ang haba, kaya dapat isa siya sa mas mahihinang Grand Dragon. Gustong pigilan ng Grand Dragon na ito si Yang Kai,
ngunit matapos tingnan ang mahigit 35,000 metrong Golden Dragon form ni Yang Kai, pinigilan niya ang sarili. Sa loob ng Dragon Clan, ang mga Golden Dragon ay kilala sa kanilang bangis at kabagsikan. Sa parehong kadalisayan ng bloodline at parehong laki ng katawan, walang makakatalo sa isang Golden Dragon. Si Yang Kai ay halos doble sa kanyang laki, kaya alam niyang hindi siya tugma. Ang pangunahing bagay ay ang Yang Kai ay tila sumisid ng mas malalim at hindi sinusubukang nakawin ang kanyang teritoryo. Ipinagpatuloy ni Yang Kai ang kanyang pagbaba at nakatagpo ng dalawa pang Grand Dragon na simpleng gumawa ng paraan. Sa ngayon, ang kanyang paglalakbay ay walang kaganapan. Napagtanto ni Yang Kai ang isang pattern habang siya ay mas malalim. Ang mga Young Dragon ay pinaghiwalay ng humigit kumulang 10,000 metro ang lalim, habang ang mga Grand Dragon ay humigit kumulang 100,000 metro ang layo. Bawat 100,000 metro ay mayroong isang Grand Dragon, kaya masasabing ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa loob ng 100,000 metro ay pagmamay-ari ng miyembro ng Dragon Clan na tumaas doon. Ito ay dapat na isang panuntunan ng Dragon Clan na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Nagalit si Yang Kai nang malaman niya ito. Paanong pinahihintulutan lamang siya ni Jilao San ng pinakamataas na 10,000 metro ng espasyo? Hindi pa iyon sapat para iunat niya ang kanyang katawan. Ang sama ng loob. Gayunpaman, naalarma si Yang Kai kung gaano kalalim ang Dragon Pool. Siya ay daan-daang libong metro na ang lalim, at wala pa ring malapit sa ibaba. Hindi kaya ang Dragon Pool ay milyon-milyong metro ang lalim? Nagkaroon din ba ito ng ilalim? Lumangoy siya sa mga teritoryo ng dalawa pang Grand Dragon bago siya tuluyang napigilan ng isa. Ang Grand Dragon na ito ay halos kasing laki ng Yang Kai, humigit kumulang 35,000 metro ang haba. Nang makita ng Grand Dragon na ito si Yang Kai na papalapit mula sa itaas, siya ay nagalit at umungal. Ang iyong tapang ay hindi maliit. Ang lakas ng loob mong bumaba dito. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sumugod kay Yang Kai gamit ang kanyang Dragon Claws. Sa 35,000 metrong haba ng Dragon Form, ang mga Dragon Claws na ito ay parehong napakalaki at matalas. Kahit na si Yang Kai ay isa ring Grand Dragon, mawawalan siya ng isang tipak ng laman kapag nataman siya ng mga kuko na ito. Nang umatake siya, na-activate din ng Grand Dragon ang kanyang Dragon Pressure habang sumusugod siya kay Yang Kai. Inasahan ni Yang Kai ang ganoong sitwasyon. Kanina, hindi siya nakatagpo ng anumang mga hadlang dahil ang mga Young Dragon at Grand Dragon na iyon ay naramdaman na hindi niya sila kakampi, at gagawin lamang silang tanga kung atakihin siya. Ngayon na ang Grand Dragon na ito ay magkatulad sa laki, normal lamang na siya ay hinamon. Dahil ginamit ng kanyang kalaban ang kanyang Dragon Pressure, hindi nag-atubili si Yang Kai na gamitin ang kanyang source para kontrahin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na niya ginamit ang Great Sun at Great Moon Marks dahil hindi na kailangan. Nakaramdam ng pananakot si Yang Kai nang magtulungan ang 10 Grand Dragons para i-pressure siya, ngunit ibang-iba ito ngayong one-on-one na sila. Nang tumama sa kanya ang Invisible Dragon Pressure, ganap na hindi naapektuhan si Yang Kai. Sa kabaligtaran, ang Grand Dragon na nagpasimula ng pag-atake ay nagyelo sa pwesto habang naka-extend ang kanyang mga kuko. Inihampas ni Yang Kai ang kanyang kuko sa napakalaking ulo ng Grand Dragon, at nagpakawala ng isang marahas na hampas na nagpalipad sa Grand Dragon, nag-iwan ng malalalim na sugat at nabasag ang maraming Dragon Scales sa kanyang kalaban sa proseso. Ang Grand Dragon ay umungal ng masakit, at nang sa wakas ay nagawa niyang patatagin ang kanyang sarili at lumingon sa paligid, nakita na lamang niya ang figure ni Yang Kai na patuloy na bumababa sa kailaliman ng Dragon Pool. Hindi siya naglakas loob na humabol at tumigil na lang sa pwesto, nabigla at napailing sa sagupaan. Walang paghahambing sa pagitan ng kanilang Dragon Pressure, na katulad ng isang kompetisyon ng kani-kanilang bloodline power at ang lakas ng kanilang source. Bagamat alam ng Dragon Clan na si Yang Kai ay mayroong Dragon Source, ipinapalagay lang nila ito bilang isang ordinaryong source. Kahit na ang isang tao ay magkaroon ng pagkakataon na pagsamahin ang isang karaniwang Dragon Source, hindi pa rin siya magiging magkano. Sa karamihan, maaari siyang magkaroon ng ilang katangian at kakayahan ng Dragon Clan at linangin ang ilan sa mga divine abilities ng Dragon Clan. Naniniwala pa rin sila na ang tao na ito ay hindi maihahambing sa mga tunay na miyembro ng Dragon Clan. Nagulat sila nang una nilang makita na ang Dragon Form ni Yang Kai ay talagang 35,000 metro ang haba. Napakakaunting mga tao ang maaaring pinuhin ang kanilang Dragon Vein sa lawak na ito. Gayunpaman, sa sandaling inihambing ang kanilang Dragon Pressure, alam ng Grand Dragon na ito na ang lahat sa Dragon Clan ay lubos na minamaliit ang tao na ito. Ang Dragon Pressure ni Yang Kai ay malayong mas malakas kaysa sa kanya, na nangangahulugan na ang kanyang bloodline power o ang kanyang source ay mas malakas.
Ang lakas ng bloodline ng isang tao ay intuitively na kinakatawan sa laki ng dragon. Kung mas malakas at dalisay ang bloodline, mas malaki ang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan ng Grand Dragons na lumalim pa sa Dragon Pool para mag-cultivate kumpara sa Young Dragons. Malaking tulong ang Dragon Pool sa pagpino ng kanilang bloodline. Sa pagitan niya at ni Yang Kai, walang pinagkaiba sa kanilang laki, na nangangahulugang mayroong kaunting pagkakaiba sa kanilang bloodline power. Nangangahulugan iyon na ang lahat ay tungkol sa kanilang sources. Ang source ng kalaban ay higit na nakahihigit sa kanya. Ang Grand Dragon ay bahagyang nawala sa kanyang mga iniisip. Gayunpaman, higit sa lahat, na-curious siya kung ano ang nakuha ng Dragon Source nitong tao. Paano magiging mas makapangyarihan ang Dragon Source na pagmamayari ng isang tao lamang kaysa sa pure-blooded dragon? Bukod dito, ito ay isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan nila. Nahanap ba ng tao na ito ang source ng isang Divine Dragon? Paano iyon? Kudlit. Sa buong panahon, ang Dragon Clan ay walang maraming Divine Dragons, na karamihan sa kanila ay namamahala lamang upang maging Ancient Dragons. Ang isang Divine Dragon ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang pag-iral sa universo, kaya imposible para sa isang Divine Dragon na mamatay sa labas at mawala ang kanilang source. Hindi. Meron talaga. Isa ang nawawalang Divine Dragon Source, at hindi rin ito ordinaryong Divine Dragon. Ang ikatlong henerasyon ng Dragon Emperor Source. Kudlit. Nagulat ang Grand Dragon nang maabot niya ang konklusyong ito. Kung ito talaga ang kaso, wala sa kanila ang maaaring kumilos ng walang kabuluhan sa harap ng tao na ito. Higit pa rito, walang Grand Dragon na pumasok sa Dragon Pool sa pagkakataong ito ang kanyang makakalaban. Kapag nalaman ng ilang Ancient Dragon Elders ang pag-iral ng tao na ito, kailangan nilang suriin muli siya. Habang nag-aalinlangan ang Grand Dragon, bumaba na si Yang Kai ng isa pang 100,000 metro at madaling natanggal ang isang Grand Dragon na may haba na 40,000 metro. Ang Dragon Pressure ay lubhang kapaki-pakinabang sa Dragon Pool. Hindi kailangan ni Yang Kai na labanan ang mga dragon ng direkta dahil sa kanyang Dragon Pressure ay maaari lang niyang takutin ang kanyang kalaban na sumuko. Habang lumalalim siya, mas tumitindi ang kapangyarihan ng Dragon Pool, at mas malakas ang mga Grand Dragon na nakatagpo niya. Nakatagpo ni Yang Kai ang isang Grand Dragon na magkakasunod na 40,000, 43,000, 45,000, at 48,000 metro. Sa lahat ng paraan, sa paglalagablab ng kanyang Dragon Pressure, walang nang-ahas na salungatin siya. Hindi pa nakikilala ni Yang Kai si Jilao San, na malapit sa 50,000 metro at isang hakbang na lang mula sa pagiging Ancient Dragon. Siya ang pinakamalakas sa batch na ito ng Grand Dragons na pumasok sa Dragon Pool. Kaya, tiyak na siya ay nasa pinakamalalim na bahagi ng Dragon Pool upang linangin. Naguguluhan si Yang Kai tungkol sa pag-agaw niya sa pwesto ni Jilao San sa pagbubukas na ito ng Dragon Pool. Logically speaking, kung siya ay kukuha ng pwesto mula sa listahan ng mga dragons na pumasok sa oras na ito ay dapat na mula sa isa sa mga mas mahina. Gayunpaman, tila naisip ng Dragon Clan na si Jilao San ay malapit ng sumulong upang maging isang Ancient Dragon. Kaya, kahit na hindi siya pumasok sa Dragon Pool sa pagkakataong ito, hindi ito masyadong mahalaga. Ang pagpasok sa Dragon Pool ay mapapabilis lang ng kaunti ang proseso, kaya pinabayaan nila ang kanyang pwesto. Hindi sigurado si Yang Kai kung bakit nila pinayagan si Jilao San na pumasok sa Dragon Pool pagkatapos, ngunit wala iyon sa kanyang pag-aalala. Martial Pick, Kabanata 5314. Yin Yang Millstone. Pagkatapos bumaba ng higit sa 1,000,000 metro sa Dragon Pool, sa wakas ay nakatagpo ni Yang Kai si Jilao San. Ang malaking dragon form ay halos 50,000 metro ang haba at nakapulupot, gutom na nilalamon ang mahiwagang kapangyarihan ng Dragon Pool, na naging sanhi ng mabilis na pag-ikot ng tubig sa paligid. Sa unang tingin sa figure ni Yang Kai, si Jilao San ay nagalit at umungal. Ignorante na tao, anong kabastusan? Ang tao na ito ay pinayagang makapasok sa Dragon Pool, ngunit dapat manatili sa pinakamataas na 10,000 metro. Isa na itong magandang regalo mula sa Dragon Clan, so how dare he dive so deep? May sama ng loob na si Jilao San kay Yang Kai, at ngayong nakita na niya ang kanyang kaaway, hindi na siya nakapagpigil. Inindayog niya ang kanyang dragon form at lumundag. Sa kabila ng kanyang galit at puot, hindi minamaliit ni Jilao San si Yang Kai. Dati, kahit papaano ay 2 beses siyang natalo sa tao na ito, kaya alam niyang hindi dapat basta-basta ang huli. Kung nasa labas sila, hindi maglalakas loob si Jilao San na kumilos ng walang ingat hanggang sa malaman niya kung anong panlilinlang ang ginagamit ni Yang Kai. Ngunit ito ang Dragon Pool. Sa loob ng domain na ito,
hindi magagamit ang lahat ng panlabas na kakayahan. Ang tanging bagay na maaasahan nila ay ang sariling lakas at diskarte ng Dragon Clan. Malapit na siyang makapasok para maging Ancient Dragon, kaya paano siya matatakot kay Yang Kai na isa lamang Grand Dragon na may 35,000 metro? Dahil hindi pinansin ni Yang Kai ang kanyang mga babala, sa pagkakataong ito ay tuturuan niya ang dating ng isang magandang aral. Pagkakataon din iyon para ipaghiganti ang dati niyang kahihiyan. Kung papatayin ni Jilao San si Yang Kai ay nanatiling alamin dahil depende iyon sa saloobin ng huli. Kung humingi ng awa si Yang Kai, iisipin niyang maging maawin at hahayaan siyang mabuhay. Sa maraming pag-iisip na dumadaan sa kanyang isipan, binuksan ni Jilao San ang kanyang tiyan. Woo! Kudlit! Isang dragon roar ang biglang pumuno sa paligid ng matinding dragon pressure. Nanlamig ang malaking figure ni Jilao San, at ang dagandong na ilalabas niya ay sumabit sa kanyang lalamunan. Ang dragon roar kanina ay hindi kay Jilao San, kundi kay Yang Kai. Ang pagsugpo sa dragon pressure ay hindi kapanipaniwala, at hindi nagpapigil si Yang Kai. Dahil hamarang si Jilao San sa kanyang daraanan, agad niyang ibinuka ang kanyang bibig at umungal, pinalabas ang lakas ng kanyang source upang maputol ang dragon pressure ng huli. Sa susunod na sandali, walang magawa si Jilao San habang hinahampas ng kuko ni Yang Kai ang kanyang mukha. Kinuha niya ang buong puwersa ng napakalaking kapangyarihan at ang kanyang buong katawan ay ipinadala sa malayo. Masakit siyang sumirit habang nilalabo ng dragon blood ang kanyang paningin. Naramdaman pa ni Jilao San na bumagsak ang kanyang ilong. Napaka-brutal talaga ng bastos na yon. Angal niya. Samantala, ang Golden Dragon ay lumangoy na ng mas malalim sa Dragon Pool, na may isang mahinang gininto ang kinang lamang na nagbabadya sa kailaliman. Hindi nagtagal ay nawala ang mahinang gintong liwanag dahil masyadong madilim para makita. Natigilan si Jilao San sa pwesto at walang balak na ituloy. Mukha rin siyang natulala at hindi sigurado sa dapat niyang gawin. Isang purong dugong miyembro ng Dragon Clan, na malapit nang makapasok upang maging Ancient Dragon, ay hinampas ng isang Grand Dragon na 35,000 metro lamang ang haba, at isa ding tao. Walang sino man sa clan ang maniniwala sa gayong engkwentro, ngunit ito ang katotohanan. Hindi pa rin maisip ni Jilao San kung bakit siya natalo kay Yang Kai sa huling pag-aaway nila. Gayunpaman, ang dahilan ng kanyang pagkatalo ngayon ay halata at hindi may kakaila. Napagtanto niya na ang dragon pressure ni Yang Kai ay mas malakas kaysa sa kanya, hanggang sa punto kung saan siya ay na-freeze sa lugar ng bloodline suppression. Kung hindi iyon ang kaso, imposibleng hindi siya lumaban kapag siya ay higit sa 10,000 metro na mas malaki. Nagulat si Jilao San nang maisip niya ito. Malapit na siyang umasenso para maging Ancient Dragon, kaya ang tanging maaaring magsagawa ng kabuuang bloodline suppression laban sa kanya ay ang pure-blooded Ancient Dragons sa kanyang clan. Ngunit ano si Yang Kai? Siya ay isang tao, kaya kahit na siya ay nagkaroon ng pagkakataong hindi sinasadya na pinuhin at isama sa isang Dragon Source, hindi iyon nagbago sa kanyang orihinal na kalikasan. Kaya, paano niya magagawa ang napakalakas na bloodline suppression? Mayroon lamang isang paliwanag para sa sitwasyong ito. Ang source na pinino ni Yang Kai ay napakalakas. Kahit na ang orihinal na may-ari ay namatay, ang likas na lakas ng source ay hindi gaanong hamina. Ang tanging posibilidad ay ang source ni Yang Kai ay isang labi ng isang makapangyarihang ninuno ng Dragon Clan. Isang Ancient Dragon Source. Hindi iyon sapat. Maaaring ito ay isang Divine Dragon Source. Kudlit, kinilig si Jilao San sa naisip. Ang source kaya na pinino ng tao na ito ay isang maalamat na source ng Dragon Clan. Kung gayon, maliwanag na hindi siya ang kalaban ni Yang Kai. Hindi rin nakakagulat na maabot ni Yang Kai ang kalaliman nito nang hindi siya pinipigilan ng iba pang Grand Dragons. Maging si Jilao San ay walang kalaban-laban para sa kanya, lalo pa ang iba pang mga Grand Dragon na hindi kasing kapangyarihan niya. Ang pinakamalaking palatandaan sa source ni Yang Kai ay ang kanyang dragon form golden sa kulay. Ang mga Golden Dragon ay napakabihirang sa Dragon Clan, at 2 o 3 Golden Dragon sources lamang ang nawala sa buong kasaysayan, na ang isa ay partikular na may espesyal na kahalagahan. Ito ay isang bagay na malaki. Kudlit, nagsimulang tumibok ang puso ni Jilao San. Bagamat isa lamang siyang Grand Dragon, alam niya kung gaano kalaki ang pagsisikap ng Dragon Clan sa paghahanap sa nawawalang source. Sa kasamaang palad, wala silang mahanap pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon at kinailangan sa wakas na isuko ang paghahanap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang source na iyon, na pino ng isang tao. Kung wala siya sa Dragon Pool, pupunta sana si Jilao San para iulat ito kaagad sa mga elder.
Ngayong nabuklod na ang Dragon Pool, ilang taon pa bago ito muling bumukas. Pinigilan niya ang maraming iniisip at inaliw ang sarili. Kung si Yang Kai ay talagang mayroon ng source na iyon, kung gayon makatuwiran lamang na hindi siya katugma para sa kanya. Mas gamaan ang pakiramdam niya kapag naiisip niya ito. Sinampal siya ni Yang Kai, nagpatuloy, at hindi inagaw ang kanyang teritoryo. Iyon lang ay blessing in disguise. Nang hindi na nag-aksaya patungkol dito, mabilis na tumutok si Jilao San sa pagpino sa kapangyarihan ng Dragon Pool. Isang hakbang na lang siya para maging Ancient Dragon, kaya tiyak na magtagumpay siya sa sesyon ng pagsasanay na ito. Hindi pa huli ang lahat upang maghiganti laban sa maput na tao pagkatapos niyang sumulong na maging isang Ancient Dragon. Imposible para sa isang 35,000 metrong dragon na makamit ang isang pambihirang tagumpay sa loob lamang ng ilang taon sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga benepisyo ng Dragon Pool. Kapag nagbukas muli ang Dragon Pool sa loob ng ilang taon, siya ay magiging isang Ancient Dragon at ang tao na iyon ay magiging isang Grand Dragon pa rin. Kahit na ang source ni Yang Kai ay makapangyarihan, si Jilao San ay hindi na masusupol ng ganoon kadali. Pagkatapos ay maaari niyang ayusin ang kanilang mga account. Ano ang lumang kasabihan ng tao? Oo, hindi masyadong mahaba ang 10 taon para maghiganti ang isang ginoo. Kudlit, huminto si Yang Kai nang siya ay 500,000 metro ang layo mula sa Jilao San. Sa posisyon na ito, nagsimula siyang makaramdam ng bakas ng pressure hindi mula sa kanyang katawan, ngunit mula sa kanyang dragon vein. Ang mas malayo sa Dragon Pool isang kalapati, mas siksik ang ambient power, kaya ang posisyon na ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa pinakamataas na 10,000 metro na orihinal na ipinagkaloob sa kanya. Gayunpaman, ang bawat miyembro ng Dragon Clan ay may sariling limitasyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang 3 Young Dragon at 10 Grand Dragon ay sumakop sa iba't ibang posisyon upang linangin batay sa kanilang sariling lakas. Ang locus yung ito ay ang limitasyon para kay Yang Kai dahil nararamdaman niya na kung siya ay bababa pa, hindi lamang siya makakakuha ng higit pang mga benepisyo, malamang na ito ay makakasama sa kanya. Nang mapagtanto ito, nagpa siya si Yang Kai na huwag nang sumisid ng mas malalim. Hinayaan niyang lumutang ang kanyang katawan sa pool ng tubig habang pinapagana niya ang kanyang Golden Divine Dragon Source, nilalamon at dinadalisay ang kapangyarihang nasa Dragon Pool. Biglang tumibok ang dragon vein sa kanyang katawan at dumaloy ang dragon blood sa kanyang mga ugat na parang maraming lumaragasang ilog ang konektado dito. Ang invisible power ay naabsorb sa kanyang katawan at isinama sa kanyang dugo upang pinuhin ang kapangyarihan ng kanyang dragon bloodline. Muling naramdaman ang pangangilig, at agad na naramdaman ni Yang Kai na parang 1,000,000 langgam ang gumagapang sa kanyang katawan mula sa loob, na naglalabas ng dagandong ng paghihirap mula sa kanyang bibig. Noong una siyang pumasok sa Dragon Pool, sinubukan ni Yang Kai na kainin ang kapangyarihan ng Dragon Pool upang pinuhin ang kanyang bloodline, at kahit na nakakuha siya ng ilang mga benepisyo, mababaw lamang iyon. Bukod dito, ang kapangyarihan sa tuktok ng Dragon Pool ay hindi masyadong siksik. Ngayon na siya ay bumaba ng higit sa 1.5 milyong metro sa Dragon Pool, kung saan ang kapangyarihan ay 100 beses na mas siksik kaysa sa itaas, ang mga benepisyong nakuha ay hindi pareho. Inaabangan ito ni Yang Kai ng buong pananabik habang iniisip niya kung hanggang saan magiging pino ang kanyang dragon bloodline pagkatapos niyang mag-cultivate sa Dragon Pool. Ang isang Ancient Dragon ay katumbas ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Si Yang Kai ay hindi isang miyembro ng Pure Blood Dragon Clan at hindi niya kayang gamitin ang buong kapangyarihan ng isang Ancient Dragon, ngunit kahit na ganoon, makakamit pa rin niya ang napakalaking pagtaas ng lakas kung maabot niya ang antas na iyon. Itinuturing ng Old Ancestor Xiao Xiao na ang krusada ay mapanganib at ang paglilinang ng 7th grade ni Yang Kai ay maaaring hindi sapat para maprotektahan niya ang kanyang sarili. Kaya, siya kasama ang iba pang Old Ancestor ay nakipagkasundo na payagan siyang pumunta sa Dragon Pool upang palakasin ang kanyang lakas. Kung maaari siyang sumulong upang maging isang Ancient Dragon, kung gayon ang kakayahan ni Yang Kai na protektahan ang kanyang sarili sa panahon ng krusada ay tataas ng husto. Hindi alam ni Yang Kai kung anong presyo ang ibinayad ng human race para makapasok siya sa Dragon Pool at hindi ito binanggit ng Dragon Clan, kaya hindi siya nag-abalang magtanong. Dahil nabayaran na ang presyo, tiyak na kailangan niyang tiyakin na makukuha niya ang halaga ng kanilang pera. Ang paglalakbay na ito ay para sa kanya upang pagbutihin ang kanyang bloodline hanggat maaari upang maging mas malakas hanggat kaya niya. Matapos unti-unting masanay sa mga nakakapangit na sensasyon, agad na isinaaktibo ni Yang Kai ang Great Sun Mark at Great Moon Mark sa kanyang 2 Dragon Claws. Sa pangkalahatan, kapag ang mga dragon ay pumasok sa Dragon Pool, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang lumunin at pinuhin ang mahiwagang kapangyarihan sa tubig.
Isinaaktibo nila ang sarili nilang Dragon Source at gagamitin ito para i-drawing at pinuhin ang kapangyarihan ng Dragon Pool. Iyon ang tanging paraan para palakasin nila ang kanilang sarili. Gayunpaman, iba si Yang Kai. Ang Great Sun Mark at ang Great Moon Mark ay hindi lamang nakakakuha ng purong kapangyarihan sa Yellow at Blue Crystal, ito rin ay may kakayahang gumuhit sa kapangyarihan ng Dragon Pool. Sa sandaling lumitaw ang dalawang Great Marks, ang dalawang Dragon Claws ni Yang Kai ay agad na naging dalawang Black Hole at ang mayamang kapangyarihan ng Dragon Pool ay dumaloy sa kanyang katawan at nilamon niya. Agad na nagbago ang kutis ni Yang Kai. Ang kapangyarihang hinigop ng Great Sun at Great Moon Marks ay napakalaki kaya hindi niya ito matiis. Ang kanyang katawan ng Grand Dragon ay nagsimulang bumukas na may hindi mabilang na mga sugat kung saan ang kanyang Dragon Blood ay bumulwak. Hindi nakakagulat na ang mga miyembro ng Dragon Clan ay nag-cultivate sa Dragon Pool sa mga posisyon ayon sa kanilang sariling mga limitasyon. Bagamat ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay kapaki-pakinabang sa kanila, ang pagsipsip ng sobra ay kontraproduktibo. Kung patuloy na lalamunan ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa ganitong paraan, sa loob ng wala pang kalahating oras, hindi ito kakayanin ng sarili niyang source. Lihim siyang natuwa na hindi na siya lumubog ng mas malalim. Hihinto na sana siya nang biglang nagbago muli ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer, na natutulog sa katawan ni Yang Kai, ay biglang bumuhay. Dati, noong sinubukan niya ito sa tuktok ng Dragon Pool, ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay hindi masyadong malakas, at nasa loob ito ng pagpapaubaya ni Yang Kai. Kaya, wala siyang naramdamang kakaiba dahil mabilis na bumuti ang kanyang bloodline. Ngayon na ang kapangyarihan ng Dragon Pool na kanyang nilunok ay lumampas sa kanyang mga limitasyon, ang epekto ng Burning Light at kapangyarihan ng Seren Glimmer ay biglang naging malinaw. Nang muling nabuhay ang dalawang kapangyarihang ito sa kanyang katawan, ang intersection ng Yin at Yang ay tila naging isang hindi nakikitang gilingang bato na nagsimulang mabilis at epektibong gumiling at dinalisayin ang kapangyarihan ng Dragon Pool na kanyang nilamon sa kanyang katawan. Martial Pick, Kabanata 5315. Bakit ang nipis? Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Kai ang malaking pagbawas sa pressure. Ang hindi komportableng pakiramdam ay agad na lumuwag at napalitan ng walang kapantay na pakiramdam ng kaginhawaan. Ang kanyang Dragon Bones ay nagbuga ng basag na tunog. Natural, kapag ang kanyang Dragon Form ay lumalaki, ang kanyang balat ay magsisimulang mag-crack at ang kanyang Dragon Scales ay magsisimulang manginig ng tuloy-tuloy. Gayunpaman, wala siyang naramdamang sakit. Nariyan lamang ang mga pangangilig habang umiikot ang kanyang mga sugat sa pagitan ng pagbukas at paghilom. Biglang nagkaroon ng epiphany si Yang Kai. Nang ibigay ni Big Brother Huang at Big Sister Lan ang ilan sa kanilang kapangyarihan sa kanya, naisip na nila ang isang sitwasyong tulad nito. Marahil ay halata sa kanila na darating si Yang Kai sa Dragon Pool isang araw. Kapag nangyari iyon, ang mga benepisyong ibinigay nila sa kanya ay malalantad ng lubos. Ang kapangyarihan ni Yin at Yang ay nagtagpo sa kanyang katawan, at ang hindi nakikitang gilingang bato ay patuloy na gumiling. Ang napakalaking kapangyarihan ng Dragon Pool ay mabilis na naging purong nutrients para sa bloodline ni Yang Kai. Sa isang stick ng insenso ng oras, naramdaman ni Yang Kai ang kanyang sariling dragon form na tumaas ng humigit kumulang 100 metro. Ang pagtaas na ito ay lubhang nakababahala. Kung mas malakas ang miyembro ng Dragon Clan, mas mahirap pagandahin ang kanilang bloodline. Kahit na mga 35,000 metro na ang habal ni Yang Kai, ang kanyang bloodline ay mayroon pa ring malaking puwang para sa pagpapabuti. Kung walang tulong mula sa labas, paglilinang lamang sa kanyang sarili, ang pagtaas ng 100 metro ay karaniwang tumatagal ng hindi bababa sa ilang dosenang taon para sa isang dragon. Ito rin ang dahilan kung bakit halos hindi sinasadya ni Yang Kai na linangin ang kanyang Dragon Clan bloodline, dahil ito ay masyadong nakakaubos ng oras. Ang lahat ng mga dragon ay may napakahabang tagal ng buhay, at dahil binantayan nila ang no-return pass sa buong taon, halos hindi nahaharap sa anumang pag-atake, nagkaroon sila ng sapat na oras para mag-focus sila sa mga ganoong bagay. Ito ay isang bagay na kaya nilang gawin habang si Yang Kai ay hindi. Dati, sa tuktok ng Dragon Pool, inactivate din ni Yang Kai ang Great Sun and Moon Marks para makuha ang kapangyarihan ng Dragon Pool, ngunit sa posisyon na iyon, mahigit 1 oras ang lumipas bago tumaas ang kanyang dragon form ng 20 metro lamang, na hindi maihahambing sa kasalukuyang kahusayan. Ito ang malaking pakinabang na maidudulot ng Dragon Pool. Ang mabilis na paglakas ng kanyang bloodline ay nangangahulugan ng pagtaas ng lakas. Nakakalasing ang pakiramdam kaya hindi nagtagal ay isinubsob ni Yang Kai ang kanyang sarili dito, gutom na nilalamon ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa paligid niya. Ang Dragon Clan ay may 3 pamilya. Ji, Zhu,
at Fu. Ang Dragon Clan ay walang apelyido sa simula, ngunit bilang mga pinuno ng lahat ng Divine Spirits, mula sa ilang hindi kilalang panahon, nagsimula ang Dragon Clan na magkaroon ng sarili nitong mga apelyido. Si Zhu Huyu ay isa sa iilang young dragon ng henerasyong ito ng Dragon Clan. Bagamat siya ay itinuturing na young dragon, ang totoo ay ilang daang taong gulang na siya. Ang paglaki ng dragon ay napakabagal, pagkatapos ng lahat. Siya ay 7,000 metro lamang ang haba at itinuturing na pinakabata sa buong Dragon Clan. Ang Dragon Clan ay aktibong sumuporta sa paglilinang ng lahat ng young dragons. Kung tutusin, napakahirap para sa Dragon Clan na magparami at ang sinumang purong dugong angkan ay lubhang mahalaga. Sa katunayan, hindi lang ang Dragon Clan, kundi ang lahat ng Divine Spirit ay nahirapang magparami. Ito ay napakapangkaraniwan para sa hindi mabilang na mga taon na lumipas ng walang pagsilang ng isang bagong clansman. Matitiis pa rin ito para sa Dragon Clan dahil maaari silang makakuha ng bagong clansman sa loob ng daan-daan o libu-libong taon. Ang ilang mga Divine Spirit clans ay ganap na nalante dahil hindi sila makapagsilang ng bagong buhay kahit na sa daan-daang libong taon. Maaaring ito ang kalooban ng Heavenly Way upang makamit ang ilang uri ng balanse. Pagkatapos ng lahat, anumang Divine Spirit ay lalago sa kalaunan upang maging lubhang makapangyarihan sa paglipas ng panahon. Bilang isa sa 3 young dragon sa clan ngayon, natural na kwalipikado si Zhu Huyu na pumasok sa Dragon Pool para mag-cultivate. Ang huling pagkakataon na nabuksan ang Dragon Pool ay bago siya isinilang, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong iyon. Kaya, ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa Dragon Pool upang magtanim. Bagamat ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa Dragon Pool, hindi na kailangan ng anumang patnubay dahil isa siyang purong dugong miyembro ng Dragon Clan. Ang kanyang bloodline inheritance ay sapat na para madaling maunawaan niya ang lahat tungkol sa Dragon Pool. Si Zhu Huyu ay naglilinang sa pinakamataas na 10,000 metro ng Dragon Pool. Habang ina-activate niya ang kanyang source, hinigop at nilalamon niya ang mahiwagang kapangyarihan sa Dragon Pool. Nilinis niya ang kanyang bloodline at inayos ang mga sugat sa kanyang katawan. Upang sakupin ang isang mas malalim na posisyon, nilabanan niya ang kanyang sariling mga angkan ng mabangis. Gayunpaman, natalo siya sa huli. Bilang talunan, kinailangan niyang umatras sa mas mataas na posisyon. Ito ay isang itinatag na panuntunan ng Dragon Clan. Walang kahihiyan sa kanyang pagkatalo, dahil ang bloodline ng kanyang kalaban ay medyo mas malakas kaysa sa kanya, at higit sa lahat, ang kanyang kalaban ay mas matanda at may karanasan. Gayunpaman, habang nilalamon at dinadalisay ang kapangyarihan ng Dragon Pool at tahimik na dinidilaan ang kanyang mga sugat, nasasaktan pa rin si Zhu Huyu sa pagkatalo. Kapag gumaling ang kanyang mga sugat at lumakas ang kanyang bloodline, lalaban siya muli sa young dragon na iyon, determinadong agawin ang mas magandang posisyon. Bagamat bukas palad ang clan elders sa paglilinang ng mga young dragon, kapag nasa Dragon Pool, kinailangan nilang umasa sa kanilang mga sarili upang ipaglaban ang mga benepisyo. Lumipas ang kalahating buwan, ngunit habang si Zhu Huyu ay tahimik na naglilinang, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may kakaiba habang lumilingon siya sa paligid, parang nagbago ang kanyang paligid. Pagkatapos ng ilang sandali ng maingat na pagmamasid, sa wakas ay napagtanto ni Zhu Huyu kung ano ang mali. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay naging hindi kapanipaniwalang mahina sa kanyang kinalalagyan. Ano ang nangyayari? Kudlit, nagsimulang mag-alala si Zhu Huyu. Ang kanyang posisyon ay sapat na masama sa simula, at ngayon ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay naging hindi kapanipaniwalang payat. Paano niya mapipino ng maayos ang kanyang bloodline sa ganitong senaryo? Masyado bang mahina ang nakaimbak na kapangyarihan sa Dragon Pool nang bumukas ito? Kalahating buwan pa lang akong nagtatanim. Na-absorb ko na kaya ang halos lahat ng kapangyarihan sa loob ng pinakamataas na 10,000 metro. Siya ay orihinal na naisip na siya ay maaaring sumulong sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang higit sa 7,000 metro ang haba na dragon body ay hindi masyadong malayo sa pagiging isang Grand Dragon. Ang isang paglalakbay sa Dragon Pool upang linangin ay dapat na sapat para sa isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, kung ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay masyadong manipis, kung gayon hindi posible para sa kanya na makamit ang isang pambihirang tagumpay. Matapos tingnang mabuti ang kanyang sarili, napagtanto niya na ang kanyang dragon form ay tumaas ng higit sa 100 metro sa kalahating buwang paglilinang. Ito ay katanggap-tanggap dahil maaari siyang magtanim sa Dragon Pool sa loob ng ilang taon sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ngayon na ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay naging napakanipis, magiging lubhang mahirap na higit pang pagbutihin at paglaki.
Matapos mag-isip ng ilang sandali, lumangoy pababa si Zhu Huyu. Dahil ang kanyang sariling rehiyon ay walang sapat na kapangyarihan ng Dragon Pool, maaari lamang niyang pagnakawan ang iba nito. Alam niyang kailangan niyang gawin ito sa isang punto, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaga. Makalipas ang ilang sandali sa 10,000 metro pababa, nakarinig siya ng dagendong. Zhu Huyu. Hinahabol mo si kamatayan. Malamig na ngumuso si Zhu Huyu at tumalikod. Tama na kalokohan. Sa huling pagkakataon na naging pabaya ako, ngunit sa pagkakataong ito ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya ko. Sa gitna ng mga dagendong, ang dalawang young dragon, ang isa ay nasa 7,000 at ang isa naman ay nasa 8,000 metro ang haba, ay nagkasalikop at nagsimulang kumapit at kumagat sa isa't isa. Mabisyo at madyugo ang laban. Sa Dragon Pool, walang panlabas na kapangyarihan ang maaaring gamitin. Ang Dragon Clan ay maaari lamang umasa sa kanilang sariling kakayahan. Ang Dao of Time ay bloodline talent ng Dragon Clan, ngunit hindi kwalipikado ang dalawang young dragon na gamitin ang kapangyarihang ito. Sa kanilang laban, maaari lamang nilang ipaglaban ang kanilang pisikal na lakas laban sa isa. Paminsan-minsan, maaari nilang gamitin ang kanilang Dragon Clan secret techniques, ngunit sa karamihan ay isa lang itong brutal na santukan. Ang labanang ito ay tumagal ng kalahating buwan, at ang dalawang young dragon ay ngayon ay malubhang nasugatan. Ang malaking bahagi ng dragon scale sa ulo ni Zhu Huyu ay napunit, naglantad ng mga dagwang sugat. Ang kalaban ni Zhu Huyu, ang tiyan ni Fu Chen ay may sugat na higit sa ilang 10 metro ang haba. Inilantad pa nito ang kanyang mga namimilipit na laman loob. Hindi makapaniwalang tumingin si Fu Chen kay Zhu Huyu, hindi niya alam kung bakit napakadesperadong ipaglaban niya ang lugar na ito. Nang pumasok ang mga miyembro ng Dragon Clan sa Dragon Pool, natural na kailangan nilang lumaban para sa mas magandang teritoryo. Gayunpaman, ang mga laban ay hindi buhay o kamatayang pakikibaka. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Pool ay sinadya upang linangin at para mas lumakas sila. Ang mas malakas ay mapapanatili ang mas mahusay na posisyon habang ang mas mahina ay outrest. Iyon ang tuntunin ng paglilinang sa Dragon Pool. Noong una siyang pumasok sa Dragon Pool, nakipag-away si Fu Chen kay Zhu Huyu, at lumabas na panalo. Dahil dito, nanatili siya sa mas malalim na posisyon habang si Zhu Huyu ay lumangoy. Makalipas ang kalahating buwan, dumating si Zhu Huyu para hamanin siyang muli, na ikinagulat ni Fu Chen. Dahil natalo na niya si Zhu Huyu minsan, hindi siya natakot. Gayunpaman, iba ang kanilang labanan sa pagkakataong ito. Si Zhu Huyu ay mas mabangis, hanggang sa puntong tila siya ay halos desperado na. Para bang handa siyang lumaban hanggang sa mapait na wakas, ang patunay nito ay hindi umatras si Zhu Huyu kahit na lumaban ng kalahating buwan. Labis na inis si Fu Chen. Ang Dragon Pool ay bukas lamang sa maikling panahon, kaya anumang oras na ginugol sa pakikipaglaban ay inalis sa paglilinang. Ang ginagawa ni Zhu Huyu ay lubos na nakapipinsala sa kanilang dalawa. Zhu Huyu, nabaliw ka na ba? Tanong ni Fu Chen sa pagkabigo. Siya ay kumilos ayon sa mga patakaran at hindi siya nasaktan, kaya bakit siya determinado? Itinaas ni Zhu Huyu ang kanyang ulo at mayabang na idineklara. Tama ng kalokohan. Kung iniisip mong hindi kita kalaban, umakyat ka, akin ang lugar na ito. Galit na galit si Fu Chen. Nakakainis. Dahil tumatanggi ka sa isang toast, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Halika. At kaya, nagsimulang muli ang dalawang dragon sa kanilang laban pagkatapos ng maikling palitan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, inabot lamang ng 2 araw bago biglang humiwalay ang nasugatang young dragons, pareho silang lumilingon sa lahat ng direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Fu Chen at sinabi, "Ano ang nangyayari? Bakit naging mahina ang kapangyarihan ng Dragon Pool?" Nararamdaman niya na ang kapangyarihan ng Dragon Pool na nakapaloob sa tubig ay naging napakanipis kaya hindi na ito kapakipakinabang para sa kanya na linangin. Sinabi ni Zhu Huyu. Ha? Nararamdaman mo rin, tama ba? Biglang napagtanto ni Fu Chen. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa itaas ay kahit papaano ay naubos, kaya bumaba ka dito para magnakaw sa aking teritoryo. Si Zhu Huyu ay hindi niya katapat, gayunpaman, patuloy siyang lumalaban para sa posisyong ito. Kailangang may dahilan, at alam ni Fu Chen kung ano iyon. Napabuntong hininga si Zhu Huyu at sumagot. Sa tingin mo ba wala na akong magandang gawin? Lalong nay na si Fu Chen sa kumpirmasyong ito. Ang bastard na ito ay naubusan ng kapangyarihan ng Dragon Pool at dumating upang magnakaw mula sa kanya. Ngayon pareho ng kanilang mga posisyon ay naubos na ng kapangyarihan.
Gayunpaman, bakit napakahina ng kapangyarihan ng Dragon Pool? Nagtataka si Fu Chen habang pinipigilan niya ang kanyang galit. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay natural na hindi walang limitasyon. Kung oo, ang mga miyembro ng Dragon Clan ay mabubuhay na lang sa Dragon Pool sa buong taon at sa malaot madali silang lahat ay magiging mga sinaunang dragon. Sa bawat oras na magsara ang Dragon Pool pagkatapos gamitin, aabutin ng daan-daan hanggang libu-libong taon bago muling mabuksan. Iyon ay dahil ang Dragon Pool ay nangangailangan ng oras upang maibalik ang kapangyarihan nito. Kapag ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay ganap na naibalik, muli itong magbubukas. Kaya, walang nakapirming tagal sa oras sa pagitan ng pagsasara nito at ng susunod na pagbubukas. Nakadepende ang lahat sa kung gaano katagal kailangan ng Dragon Pool para maibalik ang sarili nito. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang oras sa pagitan ng mga pagbubukas ay hindi gaanong nagkakaiba at ito ay nangyari ng sapat na madalas upang matugunan ang mga pangangailangan ng Dragon Clan. Sa pagkakataong ito, malinaw na may kakaiba. Si Zhu Huyu ay nasa mas magandang mood ngayon dahil hindi lang siya ang nakatagpo ng anomalyang ito. Sino ang nakakaalam? Baka sobrang konsumo noong nakaraan. Umiling si Fu Chen. Kung talagang dahil ito sa sobrang pagkaubos ng Dragon Pool sa huling pagbubukas, tiyak na naantala ng Elder ang pagbubukas ng Dragon Pool. Ngayong nabuksan na ang Dragon Pool, nangangahulugan ito na sapat na ang kapangyarihan ng Dragon Pool upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga miyembro ng Dragon Clan na pumasok. Ito ay hindi makatwiran para sa kapangyarihan upang maubos sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa ngayon, ito ay isang katotohanan na ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay napakanipis sa teritoryo ni Fu Chen, habang ito ay dapat na pareho para kay Zhu Huyu. Ano ang dapat nilang gawin ngayon? Martial Pick, Kabanata 5316. Tatlong maliliit na brats. Nang nalilito si Fu Chen, bigla niyang nasulyapan ang mga mata ni Zhu Huyu na gumagala-gala, tumitingin sa kailaliman paminsan-minsan. Nagulat si Fu Chen at nagtanong. Zhu Huyu, ano ang balak mong gawin? Sinulyapan siya ni Zhu Huyu at ngumuso na sinabi. Malinaw na alam mo ang sagot dyan. Sumimangot si Fu Chen at saka bumulong. Hindi dapat ginugulo si Big Brother G. Mayroong kabuoang 3 Young Dragon sa henerasyong ito ng Dragon Clan. Ang pamilyang G na Young Dragon ang pinakamatanda at may pinakamahabang katawan ng dragon, kaya siya ang pinakamalakas. Silang dalawa lang ang tumatawag sa kanya bilang Big Brother G, kaya hindi ibig sabihin na siya ang pinakamalakas sa loob ng G family. Halimbawa, malapit nang makapasok si Ji Laosan upang maging isang sinaunang dragon. Lumaki sila sa ibang panahon, kaya iba ang pakikitungo ng bawat henerasyon ng Dragon Clan sa isa't isa. Si Big Brother G ay isang young dragon na lumampas na sa 9,000 metrong marka, hindi katulad nilang dalawa na medyo malayo pa sa kanilang tagumpay. Nang pumasok sila sa Dragon Pool sa pagkakataong ito, wala ni Zhu Huyu o ni Fu Chen ang intensyon na makipagkompetensya kay Big Brother G. Alam nilang hindi niya sila kakampi at hindi makakalaban para sa kanyang teritoryo. Gayunpaman, ngayon ay maaaring wala silang pagpipilian kundi ang lumaban. Kung hindi sila makikipagkompetensya para sa isang mas magandang teritoryo na may mas malakas na kapangyarihan ng Dragon Pool, paano nila sasanayin at pagbutihin ang kanilang lakas? Kaya, isang tingin sa naliligaw na mga mata ni Zhu Huyu at alam ni Fu Chen kung ano ang iniisip niya. Sumunod si Zhu Huyu. Alam kong mahigit 9,000 metro ang kay Big Brother G at isang hakbang na lang ang layo para maging Grand Dragon, pero kahit wala sa atin ang kalaban niya at kahit magsanib puwersa tayo ay malamang na hindi tayo mananalo, paanong hindi natin susubukang ipaglaban ang kanyang teritoryo sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan? Hindi napigilan ni Fu Chen ang pagkibit-balikat at nagtanong. Hindi ka ba natatakot na bugbugin ka ni Big Brother G hanggang mamatay? Sumagot si Zhu Huyu. Hindi na kailangang sabihin, inaasahan ko ang mga malubhang pinsala. Hanggat hindi ako pinapatay ng laban, magagawa kong magukit ng ilang espasyo upang makakuha ng ilang mga benepisyo. Ito ang ginawa niya dati, habang nakikipaglaban kay Fu Chen, habang pinipino at nilalamon niya ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa paligid nila sa buong oras. Bagamat siya ay nasugatan at nasugatan sa kalahating buwan ng pakikipaglaban, nagawa niyang pinuhin ang maraming kapangyarihan ng Dragon Pool na ginamit noon para pinuhin ang kanyang Dragon Vein. Alam ni Zhu Huyu na hindi talaga siya ang kapareha ni Big Brother G, kaya ang intensyon niya ay hindi itaboy ang huli. Tulad ng sinabi niya, hanggat hindi siya pinatay ni Big Brother G, maaari siyang palaging mag-ani ng ilang mga benepisyo. Ito ay mas mabuti kaysa sa maghintay dito na walang mapapakinabangan. Nang maayos ang kanyang pag-iisip, si Zhu Huyu ay lumundag sa pamamagitan ng pag-iling ng kanyang buntot.
Pupunta ka talaga. Nagulat si Fu Chen na si Zhu Huyu ay kumilos ng napakatapang. Si Zhu Huyu ay malamig na bamantong hininga at sinabi. Sa matapang, pumunta ang mga samsam. Tumayo ka dyan kung natatakot ka. Nag-alinlangan si Fu Chen at nanatili sa kinaroroonan niya, ngunit makalipas ang ilang sandali, nagngangalit siya at hinabol si Zhu Huyu. Gaya ng sinabi ni Zhu Huyu, ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa kanyang teritoryo ay napakanipis na. Kaya walang saysay ang pananatili dito. Kinailangan niyang pumunta upang makipagkompetensya para sa isang mas mahusay na teritoryo. Marahil ay maaari pa niyang samantalahin ang paligsahan sa Dragon Pool na ito para umasenso para maging isang Grand Dragon. Ilang sandali pa, galit na umungol si Big Brother G. May lakas ng loob ka talaga na bumaba dito. Hinahabol mo si kamatayan. Pumintig ang Dragon Pressure sa lugar habang gumalaw ang Dragon Force. Sina Zhu Huyu at Fu Chen ay nagsanib puwersa para labanan si Big Brother G. 2 laban sa 1, ngunit wala pa rin silang kalaban-laban sa huli at bagbog sarado. Gayunpaman, ang dalawang dragon ay determinado na huwag umatras at habang sila ay binubugbog, sila ay nagpatuloy sa galit na nilalamon at dinadalisay ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa kanilang paligid. Galit na galit si Big Brother G at lalong naging malupit ang kanyang mga pag-atake. Matapos ang halos kalahating buwan ng pakikipaglaban, ang tatlong young dragons ay nakakulong na ngayon sa isang three-way standoff, bawat isa sa kanila ay nakatingin sa iba mula sa di kalayuan. Si Big Brother G ay apoplectic at ang kanyang mga mata ay pumuputok ng mga punyal. Handa na siyang lumunin at punatin ang dalawa. Ngumisi si Zhu Huyu at sinubukan siyang pakalmayan. Big Brother G, huwag kang magalit. Hindi ko gustong pumunta rito, ngunit hinikayat ako ni Fu Chen na sumama sa kanya upang kumagat ng ilan sa Dragon Power dito. Hindi ko napigilan ang tukso at sumunod sa kanya. Ngayong binugbog mo na ako hanggang sa halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko, sana tapos ka na sa paglabas ng galit mo. Natigilan si Fu Chen at lumingon kay Zhu Huyu habang galit na sinabi niya. Ano ang pinagsasabi mo? Ikaw ang naging. Ngumuso si Zhu Huyu habang bumawi. Ano? Di ba sabi ko hindi dapat guluhin si Big Brother G? Ngunit gusto mong pumunta upang istorbohin siya. Tingnan mo kung gaano kakagulo ngayon. Kung lalabas ka sa Dragon Pool, kahit ang mga magulang mo ay hindi ka makikilala. Ikaw. Ako. Natulala si Fu Chen. Well, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan since hindi na mababawi ang ginawa. Ngayong halos maubos na ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa teritoryo ni Big Brother G, wala na tayong dahilan para lumaban pa. Malamig na sigaw ni Zhu Huyu. Nanunuya ang mga mata ni Fu Chen at napatulala. Dati, mayroon siyang impresyon na si Zhu Huyu ay kasuklam-suklam, ngunit ngayon alam na niya na siya rin ay walang hiya. Nilingan ni Zhu Huyu ang kanyang ulo para tingnan si Kuya G at nagtanong. Ngayon, ano ang gagawin natin? Hihintayin ba natin na magbukas muli ang Dragon Pool at bumalik sa kahihiyan? Galit na galit si Big Brother G at hindi alam kung paano ilalabas ang kanyang galit. Kung maaari, talagang gusto niyang martilyo ang dalawang ito hanggang mamatay. Gayunpaman, gaya ng sinabi ni Zhu Huyu, ngayong halos maubos na ang kanyang kapangyarihan sa Dragon Pool, wala nang saysay na makipaglaban pa. Ang kasalukuyang sesyon ng Dragon Pool ay isang pagkakataon. Sa kanyang higit sa 9,000 metrong haba ng Dragon Form, madali siyang ma-promote upang maging isang Grand Dragon. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang paraan hanggang sa makalusot siya. Hindi ganoon kadali ang umabant ng walang tulong ng sapat na kapangyarihan ng Dragon Pool. Nakakahiya kung hindi siya sumulong para maging isang Grand Dragon nang magbukas muli ang Dragon Pool. Siya ang tanging young dragon na inaasahang sumulong, hindi katulad ni Zhu Huyu at Fu Chen. Ano ang gusto mong sabihin? Bumungis ni si Big Brother G sa nagngangalit na mga ngipin at pinigilan ang kanyang galit. Napamura si Zhu Huyu at sinabing, dahil nasa ganitong sitwasyon tayo, gaya ng sinasabi ng mga tao, sa 1 sentimos, sa 1 libra. Ang mga mata ni Zhu Huyu ay tumingin pababa. Namutla si Fu Chen habang nauutol. Ikaw. Dati, nang iminungkahi ni Zhu Huyu na magnakaw ng ilan sa kapangyarihan ng Dragon Pool ni Big Brother G, naramdaman na ni Fu Chen na siya ay masyadong mapangahas. Ngayon ay higit na labis na isinasaalang-alang niya ang pakikipagkompetensya sa mga Grand Dragon sa ibaba. Grand Dragons iyon. Paano pa nila napigilan ang kanilang galit nang pumasok ang tatlong young dragon sa kanilang teritoryo? Tumahimik ka, sumigaw si Zhu Huyu nang may labis na paghamak. Ang duwag. Halos mabulunan si Fu Chen. Nang hindi umimik si Big Brother G, si Zhu Huyu ay nadismaya at napabuntong hininga habang nananjes.
Sa loob ng maraming henerasyon, ang ating Dragon Clan ay patuloy na nagbabantay sa No Return Pass. Parang kagalang-galang, ngunit sa isang punto ay tila nawalan kami ng lakas ng loob. Ngayon, hindi tayo nang ahas na makipagkompetensya sa isang away. Buntong hininga, babalik na lang yata ako sa sarili kong teritoryo at mahimbing ang tulog ko at maghihintay na magbukas muli ang Dragon Pool. Ako ang pinakamahina sa amin, kaya ayos lang na hindi ako maging Grand Dragon sa pagkakataong ito. Ngunit, Big Brother G, kung hindi ka magiging Grand Dragon sa pagkakataong ito, natatakot ako na sa huli ay maparusahan ka. Bumulong si Big Brother G. Tigilan mo na ako. Humalaklak si Zuhuyu. Paano ako mangangahas? Si Big Brother G ang nangungunang figure ng ating henerasyon. Lagi ka naming ginagawa ni Fu Chen bilang huwaran, tama ba? Si Fu Chen ay nalitaw saglit. Nagmura si Zuhuyu sa kanyang puso, talagang walang kakayahan ang tanga na ito pagdating sa paggamit ng kanyang ulo. Tinalikuran ni Zuhuyu si Fu Chen at sinabing, wala na masyadong oras sa pagbubukas na ito ng Dragon Pool. Napakabagal ng ating pag-unlad. Kung hindi tayo nag-iisip ng isang paraan pasulong, tayo ay tumitigil tulad natin. Ewan ko sa inyo, pero ayaw kong tanggapin ang sitwasyong ito. Big Brother G, basta sabihin mo ang salita, ako, si Zuhuyu, lalaban sa iyo. At least, pangungunahan ko ang kaso laban sa Grand Dragon sa ibaba. Sa anumang kaso, lahat sila ay magiging punching bag, kaya talagang walang pinagkaiba kung sino ang unang nabugbog at kung sino ang huli. At least, kung magsama sila, makakasama nila ang mga bagbog. Ang pagpunta mag-isa ay magiging mapaminsala. Anuman, kailangan niyang kaladkarin sina Big Brother G at Fu Chen. Kapag ang Grand Dragon sa ibaba ay gustong parusahan sila, bilang ang pinakamahinang Dragon Clansman sa kanila, ang kanyang bahagi ng responsibilidad ay dapat na limitado. Handa ka bang kunin ang unang suntok? Napatingin si Big Brother G kay Zuhuyu na nagtataka. Lumitaw si Zuhuyu na parang nagpapakamatay at sumigaw ng may kumpiyansa. Ako ang kukuha ng pambungad na suntok. Nang makitang determinado siya, tumango si Big Brother G at sinabing, mabuti, bumaba na tayo. Biglang natauhan si Fu Chen at sumigaw. Teka, isinantabi ang katotohanan na may mga Grand Dragon sa ibaba, tayong tatlo ay mga young dragon lamang. Baka hindi natin kayanin ang pressure sa ibaba. Zuhuyu tumingin sa kanya na may pagkadismaya at sumigaw. Gago ka ba? Ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa itaas natin ay napakahina, kaya gaano ito kakapal sa ibaba? Oo, dati, hindi namin kinaya ang intensity sa mga kalaliman na iyon, ngunit ngayon ay iba na. Naisip ito ni Fu Chen at inamin. Mayroon kang punto. Tumayo si Zuhuyu at sinabing, kung gayon, gawin natin ito. Nagkatinginan sina Big Brother G at Fu Chen at pareho silang tumango. Tara na, hindi nagatubili si Zuhuyu, at sa isang pitik ng kanyang dragon tail, lumangoy siya ng mas malalim. Ilang sandali pa, umungal ang isang Grand Dragon. Tatlong bata. Nababaliw ka na dito. Agad na tumili si Zuhuyu at tinalikuran ang responsibilidad. Dinala kami dito ni Big Brother G, third uncle. Huwag mong tamaan ang mata ko, hindi ko makita. Agad na inihandog si Big Brother G bilang sakripisyo. Ang tatlong young dragon na ito ay may napakakaunting karanasan sa Dragon Pool, kaya kahit na malinaw nilang nararamdaman ang pagbaba ng kapangyarihan ng Dragon Pool, inisip nilang lahat na ito ay dahil sa kakulangan ng power na nakaimbak sa Dragon Pool mismo. Ito ay naiiba para sa Grand Dragons. Ang ilan sa kanila ay nakarating sa Dragon Pool ng maraming beses, at bagamat palaging may ilang pagkakaiba sa nakaimbak na kapangyarihan sa nakaraan, ang pagkakaiba ay karaniwang hindi makabuluhan. Iba ang oras na ito. Ang kapangyarihan sa Dragon Pool ay bumababa sa isang nakakatakot na bilis, at ang ilang mga Grand Dragon na may napakalakas na lakas ay malinaw na nakikita na mayroong isang hindi nakikitang puwersa sa ibaba na humihila at lumalamon sa mahiwagang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay humihina sa hindi kapani-paniwalang bilis mula sa itaas hanggang sa ibaba. Bilang resulta, ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa kani-kanilang teritoryo ng mga miyembro ng Dragon Clan ay mabilis na nauubos. Nang hangin na ang kapangyarihan ng Dragon Pool, hindi makuha ng dragons ang mga kinakailangang benepisyo at maaari lamang silang sumisid ng mas malalim para ipaglaban at agawin ang mga bagong teritoryo. Sa una, pumunta si Zuhuyu upang agawin ang teritoryo ni Fu Chen. Pagkatapos ay nagsanib puwersa ang dalawang young dragon para agawin ang teritoryo ni Big Brother G. Ngayon ang tatlong young dragon ay dumating upang hamanin ang isang Grand Dragon para sa kanyang teritoryo. Ngayon,
Makalipas ang 3 buwan, lumawak ang koponan sa 2 Grand Dragon at 3 Young Dragons. Napakasaya ngayon ni Zhu Huyu. Sa puntong ito, hindi na siya mabubugbog kapag hinamon nila ang isa pang Grand Dragon para sa espasyo sa kanilang teritoryo. Habang lumalaban ang seniors, kailangan lang niyang mag-obserbo mula sa malayo at samantalahin ang pagkakataon na pinuhin ang kapangyarihan ng Dragon Pool. Sa katunayan, habang pababa sila, mas lumalakas ang kapangyarihan ng Dragon Pool, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nagtagal bago ito naubos. Mula noong sinaunang panahon, walang Young Dragon ang nakababa ng higit sa 100,000 metro sa Dragon Pool. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang 3 Young Dragon na ito ay higit na nalampasan ang gawaing ito. Sa loob lamang ng 3 buwan, ang dragon forms ni Zhu Huyu at Fu Chen ay tumaas ng 100 metro ang haba, at si Big Brother G ay malapit nang makapasok upang maging isang Grand Dragon. Sila ay mga Young Dragon lamang na may malaking silid para sa pagpapahusay, kaya bagaman sila ay sumusunod lamang sa likod ng kanilang mga senior, kitang-kita ang kanilang paglaki. Si Zhu Huyu ay tahimik na nag-isip. Sa ganoong bilis ng pagpapabuti, malaki na ang tsansa niyang maging Grand Dragon sa sesyon ng paglilinang ng Dragon Pool na ito. Sa pagtingin sa mga senior na nag-aaway ngayon, si Zhu Huyu ay ngumisi ng masama. Labanan mo, lumaban ka. Lumaban para kaming mga Young Dragon ay patuloy na umani ng mga benepisyo.